Once again, magandang araw sa ating lahat, mga ka-Morning Star. Ang temang ating tatalakayin ngayon ay ang katotohanan ng markang 666. At ito ay ang pinakakatakutan ng tao na mapabilang, napakaraming mga bulaang nagtuturo at mga mamahayag ang nagtalakay sa ganitong usapin, ngunit napakalayo ito sa katotohanan na nakasulat sa original na konteksto. Totoo nga ba ang markang 666 na nakasulat sa banal na kasulatan? Pero kung titingnan natin ito sa Biblia ay talagang nakasulat ang markang 666. At ito ay sinulat ni Apostol Juan na siyang ipinakita sa kanya sa pamamagitan ng vision, at ito ang kagulat-gulat na katotohanan, na sa maraming panahon tayo ay napaniwalang ang marka ng hayop o ang mark of the beast ay 666. Ngayon atin pong susundan ang ating talakayan. Sino nga ba ang nagkakaroon ng markang 666? At alam natin na ang may hawak ng markang ito ay kampa ni Satanas o ng serpent at sila ang may hawak sa lahat ng kapangyarihan sa mundo. Para maunawaan natin ang tinatalakay ay kailangang magbasa tayo ng Biblia na nagsimula at intindihing mabuti ang nakasulat sa Genesis para maintindihan natin ang mga nakasulat sa Revelasyon. Dahil sa ginagawa ng mga bulaang nagtuturo ng kasulatan ay hindi nila inunawa ang Genesis at dumiritso ng pagbigay conclusion sa Revelation. Kahit ano na lang ang sinabi kung sino ang 666 o ang hayop na mabangis na binanggit sa Biblia, may mga relihiyon na nagsasabi na ang Santo Papa ng Roma ang 666, may nagsabi na ang bakuna daw, may nagsabi na Vicarius Feli Dei Kuno, ngunit napakalaking taliwas ito sa katotohanan na nakasulat sa original na konteksto. Kung palaliman natin ang pag-uunawa ang mga simbolikong pahayag ng Revelation ay matatagpuan natin sa Genesis ang kasagutan, sa kanilang ginagawa kahit ano-ano na lang ang kanilang itinuturo na marka ng hayop o ang 666, nakasulat sa Revelation 13-18, na ang marka ng hayop na mabangis ay siyang marka rin ng tao. Kumapit kayo sa kagimbal-gimbal na katotohanang ating tatalakayin. Ang unang tao na nagkakaroon ng marka ay walang iba ay si Cain at ito ay napasalin lahi sa kanyang mga henerasyon hanggang sa kasalukuyan at malinaw ito na nakasulat sa Genesis. At 75% ng mga tao ay taglay ang mark of the beast, nang hindi nila alam. Dahil sa nakasulat sa Revelation 13, marami ang napaniwala na ito ang original na konteksto o pagkasulat. Kung palaliman natin ang pagsasaliksik nito at tayo ay maghanap ng tunay na pinagmulan na galing mismo sa kasulatan ng mga tunay na Israelita o ng Palea Hebreo o ng Torah ay hindi ganyan ang pagkasalin sa Revelation 13. Dahil sa mistranslation, napakarami ang napapahamak. Para sa marami pang kaalaman na hindi nyo pa naririnig, pakisundan nyo ang channel natin para sa mga kamanghamanghang katotohanan ating isisiwalat. Hanggang dito lang muna ang ating talakayan. Maraming salamat sa panunood. Yadeh Shalom.